Naniniwala ka ba na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mayroon dito sa mundo? Napakaraming magagandang lugar sa mundo. Dito pa lamang sa Pilipinas ay mamamangha ka na sa kakaibang ganda ng mga tanawin at destinasyon. Mga white sand beach, matataas na mga bulubundukin, mga malilinaw na tubig, at mga kakaibang mga hayop. Kung hindi ka pa nakakapunta sa mga ito, ay marahil nakita mo na ang mga ito sa internet. Kung paano ka namamangha sa mga likhang ito, mas nakamamangha ang lumikha dito. Iyan ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Kung babasahin mo ang pinakaunang talata sa Biblia, ay makita mo sa Genesis 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ibig sabihin, wala pang lahat noong una. Nilikha ng Diyos ang lahat sa loob lamang ng 6 na araw. Noong unang araw, nilikha niya ang liwanag. Noong ikalawa naman ay ang langit at karagatan. Noong ikatlo naman ay ang lupa at mga halaman. Sa ika-4 na araw naman ay ang araw, buwan at mga bituin. Sa ika-5 araw ay nilikha niya ang mga ibon at isda. At sa ika-6 naman ay nilikha ang mga hayop na nasa lupa, maging ang tao. Pagkatapos ito, tinignan niya ang kanyang mga likha at siya ay nasiyahan. Siya ay nagpahinga sa ika-7 araw. Sa pagkalikha pa lamang ng Diyos ay makita mo na kung gaano ka-espesyal sa kanya ang tao. Dahil kung babasahin natin, ang iba niyang mga nilikha ay nalikha gamit ang salita. Ngunit ang tao ay nilikha niya mula sa alabok at hiningahan bago ito magkabuhay. At kung babasahin pa natin na maigi, ay malalaman mo na nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Isa pong pribilehiyo na malikha sa larawan ng Diyos. Tanda mo pa ba nung bata ka? Bago ka pumasok sa eskwela, bago ka gisingin ng iyong magulang, ay nakahanda na ang lahat. Mga pagkain ay nasa mesa na, planchado na ang uniforme, at makintab na po yung sapatos natin. At maging may mainit na tubig sa balde para sa ating panligo. Gaya ng isang magulang, inihanda na din ng Diyos ang kakailanganin ng tao bago pa man siya nalikha. Dahil alam ng Diyos na kakailanganin natin ang liwanag maging sa gabi, lumikha siya ng buwan na makakita natin sa dilim. Nagsisilbing tanglaw po natin pag madilim na. Dahil alam niya na tayo ay magugutom, nilikha niya ang mga halaman at hayop na maaari natin kainin. Sa simula pa lamang ng Biblia ay makita na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Pero alam mo ba na ang tao hindi pa rin naniniwala sa pagkalikhang ito? Mas naniniwala pa sila na tayo ay nagmula sa unggoy, katulad ng teorya ni Charles Darwin. Tinatawag po itong Theory of Human Evolution. Alam po, sa tagal ko nang nandito sa mundo, wala pa naman ako nakikitang unggoy na nagiging tao. Pero ang tao po, kayang-kayang maging unggoy, di ba? Naniniwala din sila na kaya daw may maitim at maputi ang balat ay dahil daw ang tao ay niluto. Yung mapuputi daw ang balat ay mga hilaw dahil napaagang pagbuha sa lutuan. Samantalang ang maitim naman daw ay dahil nakatulog o nakalimot ang Diyos at ginabantayan ng ayos ang pagkaluto sa mga tao. Ang teoryang ito po ay nagpapakita na ang Diyos ay nagkakamali. Ito po ay teorya lamang ng tao. Nais ko ipalam sa inyo na ang Diyos ay ganap at di nagkakamali. Ang itsura mo, ang kulay ng iyong balat, kung gaano ka katangkad, iyan ay kagustuhan ng Diyos. Sinadya po iyan. Walang nagkamali, hindi nagkulang ang Diyos. Sapat ang lahat ng iyan. Maging ang araw ng kanyang pagkalikha ay intentional din. Dahil ipinakita dito na sa ika-7 araw matapos ang pagkalikha, siya ay nagpahinga. Kaya kung paano ang Diyos ay naglahaan ng oras at panahon para sa kanyang pagpapahinga, paano pa kaya ang tao? Kaya ikaw, magpahinga ka sa araw ng linggo. At walang mas mainam na pahinga kundi sa presensya ng ating Ama na lumikha ng lahat ng nakita mo. Kaya, simba ka! Muli, ako po si Ezekiel Grumo at ito po ay ang programang 24/7 Wow na nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Mapagpalang araw po sa ating lahat.